Pa tayo ng update mula sa Ilocos Norte. Diyan pa rin si Mark Salazar. Mark. Ay, Atom, Vicky, nandito na kararating lamang ng Marcos family sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Mariano Marcos Memorial Elementary School, Precinct 36A. Yan ang pagbobotohan ng Pangulo at kasama niyang dumating ang kanyang ina, si former First Lady Imelda Marcos, ang kanyang kapatid na si Irene Marcos at ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Ang boboto talaga sa Precinct 36A ay si Pangulong Bongbong Marcos, si former First Lady Imelda Marcos at ang kapatid niyang si Irene. Si Sandro kasi lumipat na sa First District sa Lawag siya boboto. So hindi natin sure kung after bumoto ni Pangulo rito ay sasamahan niya pa yung kanyang may bahay na si First Lady Lisa Araneta Marcos sa kanyang presinto sa Lawag. Ganun din kung sasamahan niya anak niya si Sandro sa Lawag. Pero dito ang boboto lamang talaga yung Pangulo. Of course, punong-puno ang security detail dito sa clustered precinct na ito. Apat lang naman ang clustered precinct dito sa school na ito. Talagang kinlear talaga yung school na ito dahil host din kasi ito ng palarong pambansa next week. Kaya talagang 2,000 plus voters lang ang boboto rito. Dito sa presinto na 36A kung saan bumoboto ang Pangulo ay 99 lang sila voters sa kanilang presinto. 58 sa listahan ng voters list ang Pangulo. Kasunod niya ang nanay niya na 59 sa listahan. 99 lang kaya inaasahang mabilis lamang ito. Pero sa labas may mga nakapila na rin na boboto dahil meron na rin mga nauna sa pila bago dumating ang Pangulo. Kaya hindi lang ako makasilip sa loob kasi yung mga media hanggang sa labas lang kami, hindi kami pwede doon sa mismong hallway sa may pintuan ng mga presinto. Kaya dumudukot lang kami ng kuha from an open space sa likod. Teka lang Wait lang. Kailangan ko makita. Wait. Ayan. Si former First Lady Imelda Marcos chinek na yung kanyang pangalan doon sa voters list. At hihintay na lamang na mabigyan siya ng kanyang balota para makaboto. Imelda naman, di pa sinod yung postis. Hindi masyadong crowded ang school na to. As I said, for clustered precincts lang ito, more than 2,000 lang ang boboto sa buong maghapon na ito from 5 a.m. to 7 p.m. mamaya. Hindi natin naasahan na magka-crowd ng malaki dito sa eskwelahan ito, Mariano Marcos Memorial Elementary School. Si Pangulong Bongbong Marcos ay kasalukuyan ng bumoboto. Hawak niya na yung kanyang balota. Covered naman ito ng secrecy folder. Bumoboto na lang yung kanyang kapatid na si Miss Irene Marcos. Dalawa silang bumoboto na, si First Lady Imelda Marcos ay kaabot lang sa kanya ng balota niya. At boboto na rin. Simulan niya na rin bumoto. Of course, hindi ito special accommodation for the Marcoses dahil kasama nila sa kwarto ang iba pang mga botante ng Batak. Sabi ko nga, sa presinto lang ni Pangulong Bongbong Marcos, there are 98 other registered voters na kasama niyang boboto sa kanyang presinto, ang precinct number 36A. Ang labas ng pintuan ay nakantaba yung iba pa mga botante. Si Congressman Sandro Marcos hindi pumasok, of course, dahil hindi niya naman ito presinto. So, doon lang siya sa labas ng pintuan. Naabangan niya kanyang ama, lola niya at ang tiyahin niya. Si Sandro ay sa First District nakarehistro, hindi dito sa Batak. Sa Lawag siya boboto.
I'm not sure lang kung si Congressman Sandro nakaboto na o kung siya ba'y sasamahan ni Presidente after. Pero in the past daw, hindi naman daw sinasamahan ni Pangulong Bongbong yung asawa niya o anak niya na bumoto sa kanila mga presinto. Although sila, sinasamahan nila ang Pangulo pag pumupunta rito sa Batak para bumoto. Siyempre, nihintay natin kung wala ba magiging aberya yung automated counting machines pagka ang mismo mga balota nila ang ipapasok, itabayanan natin yan. Mark, kamusta Yes, naman Vicky. yung mga taong naghihintay sa labas? Sa labas, alam mo, na crowded dahil PSG, yung mga local officials are there, pero hindi rin masyadong makapalang tao dahil wala itong buong eskwelahan nga konti lang naman ang boboto rito, palibasa ay 4 na cluster precincts lang naman ang seservisyohan ng school na ito. So hindi pa rin naman ganun kakapal ang tao. At saka ano pa lang naman teka, ba? Yung mga nakapila kanina are mostly yung mga nauna dahil sila kasama doon sa vulnerable sector, mga elderly, konting mga may PWD at mas konti pang buntis na naunang mag-abang. So hindi masyado ang nakikita yung crowd kung ayan na yung balota ni Pangulong Marcos, Bongbong Marcos, papasok niya na sa ACM, sa automated counting machine. Of course, dapat ay nakatakip pa rin, hindi makikita. At dapat ang butante mismo, ang Pangulo mismo dapat na magpapasok ng kanyang balota sa machine. Siya magsusubo mismo niyan. Okay, Pops, tinanggap, Pangulong problema. Tapos hinihintay na ng Pangulo na mag-print ng resibo ang ACM. Dahil dapat lalabas sa resibo na yun na printed. Pops, binuksan yung ACM. Bakit? Na-stock yung kanyang balota sinihila ulit. Tinutulungan siya ng taga-Comelec. Inangat yung makina ng ACM tapos sinila ulit ang balota. So, kailangan niyang isubo ulit ang kanyang balota. Okay, so tinatry ulit this time na tinutulungan na siya ng taga-Comelec. Isa siguro sa mga election inspectors dito sa Precinct 36A. Okay, yan. Mark, wala nang problema. ayan, tingnan natin Yes, kung Vicky, talagang magtatagumpay na itong pagsubo ng balota ni Pangulong Marcos. Ayun, lumusot na. Mag-print, yan ang patunay na counted ang kanyang boto. Ayan, nakaredy na ang indelible ink. Ayan, Bakit? lang Ayun, nag-print na ayan na resibo, chinecheck na ng Pangulo. Chinecheck niya kung nagtugma Ayan, kasi. Dapat i-check niyo po. Ngumiti ang Pangulo. Ayan, So, talagang resibo. nire-review wala ng siyang husto problema. kung nagtutugma sa kanyang fill out na balota itong laman ng At resibo. hinulog niya na rin Ganda doon ng sa ngiti. receipt box sa gilid ng ATM yung kanyang resibo, Connie. That signals na walang problema ang Pangulo sa kanya nakita sa resibo, kapareho ng kanyang mga shinade doon sa kanyang balota. Pinakita niya ang indelible ink sa amin. Nandito nagsisisigan sa labas. So okay na. Completed ang pagboto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Sunod na yung kanyang kapatid, si Ms. Irene, na magsusubo naman ng kanyang balota sa ACM. Si Pangulong Bongbong Marcos ay pumunta doon sa gawin ng kanyang nanay. Inassist niya yung kanyang nanay doon sa balota ng kanyang nanay. Of course, you can do this, I mean, pwede niyang gawin yan dahil nanay niya yun at senior ang nanay niya. And we can say na PWD dahil nasa wheelchair si former First Lady Imelda Marcos, pwede kang i-assist ng anak mo. Ay, anak niya naman ng Pangulo. So, nahawakan yung balota niya. Fine. Hindi naman siya ibang tao. Yan, siyempre si First Lady Imelda Marcos ay mahihirapan kung siya mismo mag-complete ng balota niya. Kaya may assistant siya. Yung nakikita niyo yung babae in red,
Yan ay personal assistant ni former First Lady Imelda Marcos. Kasama niyang bumaba sa poster kanina. At pwede ina-allow ang sino mang mag-a-assist sa vulnerable sector, elderly, PWD. Kaya yung assistant niya may hawak na ng balota. Yung kay Miss Irene Araneta, pero sinubo na, ay naku, binuksan na naman yung makina. Nako. Stuck na naman. Parang nangyari doon si President sa yung kay Irene. Ayaw rin sumubo ng swabe. Mark, sino yung si Irene ang nandun ngayon? Yeah, si Irene, sister of the President. Tinutulungan siya ng election inspector para subo yung kanyang balota. Kasi tinry niya, pareho na nangyari kay President Bongbong Marcos. First try, ayaw kaya inangat. So, hinila uli. Ganun din yung sa kanya. Nakapila sa kanya, siyempre, ang kanyang ina, si Imelda Marcos, susunod na magsusubo ng balota. Okay, I think yung kay Miss Irene ay tinanggap kasi nag-print na ng receipt. So now, Miss Irene is checking kung tama yung naka-imprenta sa resibo niya versus dun sa kanyang sinade sa balota. At wala siyang problema. So pinupinan ni Miss Irene at kanya nang iuhulog doon sa box para sa mga resibo ito. Voter's receipt. Kailangan kasi ihulog talaga yan after mo i-check. Tapos, lalagyan ka na ng indelible ink kasi wala ka namang problema, wala kang reklamo sa naging proseso mo. At ang indelible ink mo ang mag-seal. Yan ang senyales na tapos na ang iyong role dito. Yan, nakaboto ka na. Ayan, si First Lady Imelda Marcos ay witness lang siya habang sinusubo yung kanyang balota sa ACM sa tulong ng kanyang personal assistant. Pareho silang nakapula. At saka yung isa pang COMELEC official. Ayan. Let's see kung magiging swabe naman ang pagsubo ng balota, no? Ng boto ng dating unang pinang. Okay. Ayun, walang problema. Ang kay former First Lady, nag-print agad ng resibo at chinecheck ng kanyang assistant yung resibo for her in her behalf. Tapos, yung assistant, nagsabing it's okay. Parang siyempre pinagkakatiwalaan na ng First Lady na tama. Kasi, I'm supposing malabo siguro mata. Kasi hindi na nag-bother si First Lady Imelda Marcos na tingnan yung resibo Yung assistant niya na lang nag-check at nag-nod na, nagtumango na yung assistant, meaning okay, indelible ink na ang dating unang ina. Habang ginagawa ito, tapos na ang kanilang proseso, si Pangulong Bongbong Marcos na sa may pinto, kasama yung kanyang kapatid na si Irene at anak na si Congressman Sandro, hinihintay na lang nila talaga si First Lady Imelda Marcos to finish. Ayan. Tapos na rin at palabas na sila. Vicky. Ayan, Mark. Matagumpay na. Tagumpay na. Ang pagboto nitong si Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang inang si First Lady Imelda Marcos, ang kanyang kapatid na si Irene Marcos.